pagkatapos ng halos 8 buwan, tila magkakaroon na ng kasagutan ang malaking tanong ng bayan kaugnay ng flood control scandal. Matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaaresto kay Zaldico. Ayon kay Marcos, may mga legal na prosesong kailangan sundin sa pagpapauwi kay Ko, ngunit sinigurong maibabalik ito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, wala pang kumpirmasyon mula sa DFA at PH Embassy kaugnay ng pagkakaaresto kay Ko, habang para kay ex-presidential spokesperson Harry Roque, fake news daw ito. Alamin ang kabuuan ng balita sa report na ito. Sa gitna ng mainit pa ring issue ng flood control scandal na natili pa ring sentro ng kontrobersya si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kaugnay ito ng kanya umanong naging papel bilang dating House Committee on Appropriations Chairperson sa pagpapahintulot na magkaroon ng budget insertions na tinuturing na ugat ng flood control scandal. Mula nang madawit ang kanyang pangalan sa kontrobersya na natiling tahimik at mailapsiko mula sa batas habang tumanggiring bumalik ng Pilipinas. Binasag niya ang katahimikan nang mag-post siya ng mga videos na isinisiwalat ang umano'y katotohanan sa likod ng corruption scheme at na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. daw ang mastermind sa pagkakaroon ng budget insertions. Sa loob ng halos 8 buwang pagtatago, hindi rin nagkaroon ng malinaw na lead ang pamahalaan sa kinaroroonan ni Ko na nooy napabalitang nasa Portugal gamit ang Portuguese passport. Ang Pilipinas walang extradition treaty kasama ang nasabing bansa. At sa kabila ng mga agam-agam ng publiko na tila nakalimutan na raw ng pamahalaan ang flood control scandal, noong nakaraang linggo, inanunsyo ni Marcos ang pagkakaaresto kay Ko sa border ng Czech Republic. Ani Marcos, nahuli si Ko nang magtangkang tumawid patungong Czech Republic sa kabila ng kawalan ng kaukulang travel documents lalo pa at malaon ng kanselado ang kanyang Philippine passport. Nakadetine niya ngayon si Ko habang nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa nasabing bansa. Sa panibagong pahayag ni Marcos ngayong Lunes, muli niyang kinumpirma ang detensyon ni Ko sa Czech Republic. Po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ani Marcos, mayroong legal na prosesong kailangang sundin ng Pilipinas kaugnay ng extradition, ngunit siniguro sa publiko na maibabalik si Ko sa bansa para harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Sa kabila ng mga anunsyong ito ni Marcos, wala pang direktang kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs maging ang Embahada ng Pilipinas sa Czech Republic kaugnay ng pagkakaaresto kay Ko. Tanging ang Department of Interior and Local Government at Philippine National Police pa lamang ang naglabas ng detalye kaugnay nito. Samantala, nagbabala naman si dating presidential spokesperson Harry Roque sa publiko na fake news umano ang balitang pagkakadakip kay Ko. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. aka Bangag tungkol kay Zaldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, ligtas si Zaldico. Aminado man si Roque na mayroon ding pananagutan si Ko sa anomalya, ikinakatuwa niya aniya na walang katotohanan ang balitang pagkakahuli sa dating mambabatas. Lalo pa aniya dahil si Ko ay isang maituturing na malaking testigo sa isyu ng korupsyon bilang idinawit na nito si Marcos sa anomalya. Mabubura. But in any case, masaya po ako ngayon dahil hindi po makukuha ng Administrasyong Marcos si Zaldico ang pinakamatinding testigo na magpapatunay Marcos Jr., arkitekto ng korupsyon. Hindi siya siguro hero, hindi siya siguro santo, pero kinakailangan natin ang testimonya niya para mapakulong na once and for all ang Marcos Jr. at pati na ang kanyang may bahay at pati na mga kamag-anak ng kanyang may bahay. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.